Sa mga bago lang sa ating channel, welcome po sa Bono's LabTube. Napansin nyo siguro hindi ko inuugali ang magpa-subscribe, hindi kagaya ng ibang mga YouTuber na tuwing upload ay please subscribe to our channel. Ang totoo ay masaya ako at nagagalak at nagpapasalamat sa nadadagdag pa unti-unti na subscriber at mga kaibigan at kaabang sa ating channel. Kaya welcome at maraming salamat. Nais ko lang sabihin sa inyo na ang ibig sabihin ng pamagat ng ating kwento ngayon, kari, although I'm not so sure, ay pangako yata. Meron kasi kaming term na kari ken asapata. Kari ken sapata na ang ibig sabihin yata ay pangako at sumpaan. Bahala na. Anyway, narito ang handog nating kwento ngayon, kwento ng kahugot nating si Conrado. Hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's LabTube, kaabang mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, lumaki ako sa poder ng tiyuhin kong si Uncle Marshall sa Marcos, Ilocos Norte. Ang aking lola ang nag-aruga sa akin nung maliit pa ako. Pumanaw siya nung nasa grade 3 ako sa elementarya. Ang aking ina ay hindi ko nakita habang nagkakaisip ako. Mayroon lamang siyang litrato na karga-karga niya ako noong ako ay sanggol pa lamang. Mabait naman si Uncle Marshall at asawa nitong si Auntie Miling, ngunit mahirap lang ang kanilang pamumuhay. Si Uncle Marshall ang panganay sa kanilang 4 na magkakapatid. Ang mama ko ang nag-iisang babae, ngunit siya pa ang nagbigay ng malaking kahihiyan sa kanilang pamilya. Nagpakasal siya sa isang lalaki, si Tata Larry na taga-roon din, ngunit si mama noon ay buntis na. Ako ang laman ng tiyan niya noon at ang nakabuntis sa kanya ay ibang lalaki. Nagkagulo sila nung lumantad ang lalaking yon. Ang tatay ko, ngunit hindi daw umamin si mama. Yun pala ay kumuha lang siya ng tamang pagkakataon. Hinintay lang niya ang anihan upang kanyang matangay ang pera ni Tata Larry sa kanyang pagtakas at pagsamang muli sa aking ama. Ganon kapangit ang kwento nila. Pero ako ay hinubog ng aking lola at Uncle Marshall na maging isang mabuting tao sa pamamagitan ng maraming aral at mabubuting halimbawa nila ng pagiging mabuting tao sa kabila ng kahirapan ng buhay. Hindi maiaalis noon ang pambubuli sa akin ng ilan dahil sa pangit na kwento ng aking ina. Subalit tinuruan ako ni Uncle Marshall kung paano baliwalain ang mga binabatong masasakit na salita sa akin. Lumaki ako mabait, magalang, masipag at dahil dyan ay marami din akong naging tunay na kaibigan. Kabilang na dyan ang maganda at mabait ni si Luisa, maging ang mas maganda at may kaya ang pamilya na si Azalea. Pareho ko silang kaklase mula kinder hanggang grade 6. Pero mas malapit kami ni Luisa dahil pareho kaming mahirap lang. Kaya lang nung grade 6 na ako ay naging matimbang sa puso ko si Azalea dahil sa kanyang kagandahan. Sa kanya ako nahahalina, ngunit ang tungkol sa paghanga kong ito kay Azalea ay si Mario lang ang nakakaalam. Si Mario ang pinakamatalik kong kaibigan. Kasama din sina Bobong at TJ pero si Mario ang the best. Siya ang kaibigang never akong nilaglag or iniwan. Kaya naman lahat ng sikreto ko, si Mario ang nakakaalam. Balikan natin si Azalea. Noon kapag nakakahuli ng isda si Uncle Marshall ay kaagad pinapadala kay Lolo Turing
lolo ni Azalea at ako ang laging nauutusang magdala. Ayaw kasi ni Lolo Turing ng isdang galing sa fish pond. Mas gusto niya ng isdang bagong huli sa ilog ng Padasan. At sa tuwing pupunta naman ako sa bahay ni na Azalea, kakaibang ligaya ang nadarama ko. Ligaya na may kasamang kaba. Malaki at maganda ang bahay ng lolo at lola ni Azalea. Makukulay ang mga pintura ng bahay nila, maging ang bakod at mga rehas na bakal ng bakod at mga gate. Kapag nasa kalsada ka, matatanaw mo ang garden ni Lola Olia na napakahilig sa mga halamang namumulaklak. Ngunit para sa akin ang pinakamagandang bulaklak sa bakuran na yon ay si Azalea. By the way, ang Azalea pala ay isang uri din ng bulaklak na kadalasan ay kulay pink. Maging ang pangalan ni Lola Olia na Magnolia, akala ko noon ay mula sa brand ng manok at ice cream, yun pala ay bulaklak din. Ang mami din ni Azalea, Carrie ang palayaw pero Carnation pala ang totoong first name niya at iyon ay isang uri din ng bulaklak. Bunsong kapatid ni Azalea, masyadong halata na bulaklak din ang pangalan niyang Jasmine. Kung hindi ako nagkakamali, iyon ay Sampaguita. May nag-iisang kapatid sina Azalea at Jasmine, si Kuya Wally. Pero hindi ko na naitanong kung hango sa bulaklak na waling-waling ang Wally na pangalan niya. Basta ang bakuran nila ay puno ng mga halamang namumulaklak. Madaling makita si Lola Olia lalo na kapag umaga at hapon dahil naroon lang siya sa kanyang hardin. Mayroon ding gazebo malapit sa gate nila. Doon nila tinatanggap ang mga bisitang hindi nila masyadong ka-close upang mapanatili daw ang privacy sa loob ng kanilang tahanan. Ang gazebo na yon ay nasasabitan din ng maraming orchids at iba pang mga hanging plants. Tunay na ang kanilang bahay at bakuran ay larawan ng kagandahan at salamin din ng uri ng kanilang pagkatao. Dalisay at mabango. Nasabi ko ito Kuya Bono dahil mababait silang lahat, makatao at higit sa lahat, makadiyos. Ito ang dahilan kung bakit kami lang ni Mario noon ang nakakalam ng tungkol sa lihim kong pag-ibig para kay Azalea dahil ang asamin pa lang na maging girlfriend ko siya ay masasabing suntok sa buwan. Malayo at malabong maging katotohanan. Ilan sa mga alaala ko kay Azalea, una ang first time kong pagkakatikim ng tsokolating Toblerone. Seaman kasi ang daddy ni Azalea at tuwing umuwi galing sa pagbabarko ay marami siyang pasalubong sa kanilang tatlong magkakapatid. Magkakasama kami ni Azalea, Luisa at Bobong noong hapong yun, galing kami ng eskwela. Noong matapat na kami sa bahay ni Azalea ay pinaghintay niya kami sa tapat ng gate nila at may ibibigay daw siya sa amin. Yun nga, tig-isa kaming Toblerone. Pero kay Luisa na best friend niya ay may binigay pa siyang damit at headband. Mahilig kasing mag-headband si Luisa. Madaling i-drawing ang mukha ni Luisa Kuya Bono dahil ang buhok niya lagi noon ay hanggang balikat lang, tapos may bangs at laging may headband. May munting talento talaga ako nun sa pagguhit lalo na ng mga tao at mukha ng babae. Marami na akong na-drawing noon pero ang mukha ni Azalea napakahirap iguhit. Or baka hindi lang ako nasisiyahan talaga sa guhit ko dahil perpektong babae ang dinodrawing ko. Sabi nila wala daw perpektong tao. Pero para sa akin noon, si Azalea ay perpekto. Maganda, matalino, mabait, magaling pang umawit. Kaya naman hindi lang ako kundi marami kaming nagkasya na lang sa pangarap na siya'y maging kasintahan namin. O Kuya Bono, kahit nung nasa Mindanao na ako, si Azalea ay hindi ko pa rin kaagad nakalimutan. Siya pa rin ang tunay na larawan para sa akin ng isang babaeng nararapat asamin at pangaraping mapakasalan.
First year na kami nun sa high school nung dumating si Papa at si Lolo. Yun ang unang pagkakataong makita ko ang ama ko at si Lolo. Sa itsura at pananamit, hindi maipagkakailang manobo ang aking lolo. Ngunit si Papa ay modernong tao na parang nagbalik loob lang sa kanilang tribo. Marunong namang magtagalog si Lolo Agi kahit papano. Magka-level lang siguro sila ni Uncle Marshall sa pagtatagalog kasi Ilocano kami sa Ilocos. Manobo naman si Lolo Agi sa Agusan del Sur. Hindi nagpaligoy-ligoy sina Papa at Lolo Agi noon sa kanilang sadya. Gusto nila akong kunin, isama sa Mindanao pero natural ayaw ko. Ayaw din ng Uncle Marshall. Ang kondisyon ng Uncle Marshall noon ay dapat may pahintulot si Mama. Problema lang, hiwalay na noon sina Papa at Mama at may ibang asawa na raw si Mama sa Butuan City. At mula daw na maghiwalay sila ay hindi na sila nagkita o nagkausap pa. Ang pangako ni na Lolo Agi at Papa noon ay mas mabibigyan nila ako ng maayos na buhay, mapag-aaral hanggang kolehiyo kung gusto ko. Umalis sila noon na hindi ako kasama pero nangako sila na babalik sila sa susunod na taon upang muli akong kumbinsihin. Pag-alis nila, biglang nagbago ang pananaw ni Uncle Marshall. Sinabi niyang maaari daw niyang igapang ang pag-aaral ko hanggang high school pero 100% sure siyang sigurado na hindi niya ako kayang pag-aralin sa college. That time, Kuya Bono, ay 13 anyos pa lang naman ako, first year high school, at wala pa akong pangarap. Niyang pagpasok sa college noon ay wala sa isipan ko. Masaya ako noon dahil sa mga kaibigan ko at hindi ko rin alintana ang kasimplihan o kahirapan ng buhay noon. Second year high school kami nung sumunod na taon ay hindi na namin kaklase si Azalea dahil sila noon ay tumira na sa bagong bahay nila sa San Fernando City, La Union. At doon na rin nag-aral si Azalea. Taga La Union kasi talaga ang pamilya ng daddy ni Azalea. Mami niya ang taga Marcos. Ikinalungkot ko ang mga araw na hindi ko na nakikita at nakakasama si Azalea. Nagsisi pa nga ako noon dahil hindi ko man lang nasabi sa kanya na gusto ko siya pero napagtanto ko din na mas mabuti na hindi ko nasabi sa kanya ang tungkol sa damdamin ko dahil kasi baka mapahiya lang ako. Sigurado naman kasi ako na hindi niya ako magugustuhan o ni sino mang kagaya ko. Pinilit ko na lang na huwag na siyang maalala mula noon hanggang sa biglang nagbago ang pagturing sa akin ni Luisa at kay Luisa na natuon ang atensyon ko. Naging madali ko ring nakalimutan si Azalea dahil kay Luisa na noon ay nagsimulang ang magpakita at magparamdam ng love and care sa akin, bagay na nagustuhan ko rin, Kuya Bono. Madalas noon ay para siyang nanay sa akin sa kanyang estilo ng pagmamalasakit. Lagi niya akong pinagsasabihan at parang sobra siyang concern sa kalusugan ko at sa pag-aaral ko. Hanggang sa isang araw, sa ilalim ng malaking puno ng nara, sa gawin ni na Mario ay naitanong ko si Luisa kung bakit siya ganun sa akin. Ang sagot niya, "Madigam mo? Baka kaya't nak." Pabiro kong tanong, napatitig siya sa mga mata ko pero hindi siya nagsalita. "No kaya't nak Luisa, kaya't kamit." Sabi ko at napayuko siya. "Nya, ibagamon Luisa, kaya't nak." Tanong ko ulit, "Madig nga rin ang murado. Apay nga rin nga nagsingpit ka kanyak." Hindi niya ako sinagot. Tumayo siya at lumapit sa ibang mga kasama namin na noon ay namimitas ng mga bunga ng rambutan. Sa mga hindi nakakaintindi ng Ilocano, ang naging pag-uusap namin ni Luisa noon ay pinaaamin ko lang siya kung gusto niya ako. At ang sabi ko, kung gusto niya ako, gusto ko rin siya pero ang sagot niya ay hindi daw niya alam. Tinanong ko pa kung bakit ang bait niya sa akin. Hindi niya ako sinagot. Iniwan niya ako at nagpunta siya sa mga kasama namin. Mga bata pa kami noon, Kuya Bono. Pareho lang kaming 14 anyos.
Pero mula nung pinansin ko yung pagkikare niya sa akin, tumigil na siya at bahagyang dumistansya sa akin. Patingin-tingin na lang siya ng palihim na madalas ay nahuhuli ko naman. Parang inaabangan ko na rin kasi talaga noon ang pagsulyap niya sa akin. Dati pati panyo niya ginagamit niya sa pagpunas ng pawis ko. Hindi rin niya nakakaligtaan dati na paalalahanan na kong gawin ang mga homeworks ko. At kapag wala akong time, like busy kami sa bukid, nagbo-volunteer siya lagi na siya na lang ang gagawa ng assignments ko. Lahat ito, Kuya Bono, nawala simula nung tanungin ko siya kung may gusto siya sa akin. Ang naging epekto naman sa akin ng parang pag-iwas niya ay mas lalo ko siyang napapansin at parang namimiss. Pero dumating ang araw ng pagbabalik ni na Papa at Lolo Agi gaya ng pinangako nila na babalik sila. Noon ay pumayag na si Uncle Marshall na sumama ako sa kanila dahil hindi daw niya talaga ako kayang bigyan ng magandang kinabukasan. Sa totoo lang, ayaw ko pa rin sumama noon kina Papa. Tinanong ko pa noon si Uncle Marshall kung sumulat na ba si Mama at pinayagan niya na akong sumama kina Papa at Lolo Agi. Pero ang sagot sa akin ni Uncle Marshall, "Awan ti surat. Ken awanin ti pangnamnamaam ken mamang mo. Sumurat ka lang ta kanya dan rado tapnon makaadal ka pa'y." Sa Tagalog, walang sulat rado mula sa mama mo at wala na rin dapat pang asahan sa kanya. Sumama ka na sa kanila para makapag-aral ka pa. Gabi na nung sadyain ko si Mario sa bahay nila upang magpaalam dahil madaling araw kami noon babiyahe papuntang Maynila. Pagdating ko sa bahay ni Mario ay kararating lang niya at kaagad niya akong hinila. "Nandun si Luisa sa Nara, hinihintay ka. Alam daw niyang pupunta ka dito para magpaalam kaya dito siya nagpunta." Ang puno na Nara na yon, medyo malayo mula sa likod ng bahay ni Mario ay napakalaki. Katabi nito ang malawak na patag na lupa pero hindi natatamnan dahil nasa Maynila ang may-ari. Pero pinapayagan niya ang mga taga sa amin na magpastol ng mga baka at kalabaw doon. Magandang tanawin doon lalo na kapag gabi at ginagawang tambayan at tagpuan ng mga magkakasintahan lalo na kapag maliwanag ang buwan. Naroon nga si Luisa. Nakaupo sa isang upuang nakapako sa matabang puno ng Nara. Ang pag-uusap namin noon ay Ilocano, Kuya Bono, pero itatagalog ko na lang. Kapag nakikita ko ang lugar na to, namimiss ko ang ate ko. Ganito ang una kong narinig sa kanya noong makaupo na ako sa tabi niya. Si Ate Linda ang tinutukoy niya. Nakipagrelasyon sa isang dayo. Si Kuya Michael na gwapo, mabuti, mahusay kumanta at maggitara. At ang lugar na yon ang naging tagpuan nila. 17 lang si Ate Linda noon kaya pinwersa siyang layuan ang karelasyon niya pero hindi ito sumunod. Sa halip ay nakipagtanan kay Kuya Michael at mula noon ay hindi na ulit nagpakita sa kanila. That time na 14 years old kami ay 7 taon nang nawawala si Ate Linda. Gusto ko rin sanang maranasan ang makasama ka dito kapag gabirado. Tutugtugan mo rin ako ng gitara. Kakantahan gaya ng ginagawa noon ni Kuya Michael kay ate pero aalis ka naman na. Mga bata pa tayo ngayon, Rado, kaya hindi ko pa kayang aminin sa'yo na gusto rin kita. Pero dahil aalis ka na, gusto kong malaman mo na hindi lang kita gusto. Mahal kita. Mahal din kita, Luisa. Sagot ko naman. Pero aalis ka na. Wala akong magagawa, Luisa eh. Gusto kong mag-aral. Walang kaso sa akin kung magiging magsasaka lang ako. Kagaya ng Uncle Marshall ko pero problema lang ay wala naman akong lupa. Kaya gusto kong makapag-aral ako. Kapag nasa Mindanao ka na, Rado, marami ka na makikilalang iba. Makakalimutan mo na ako. Hindi
No kasta, kayam ka diti agkari? Ito ang sumunod niyang sinabi na sa Tagalog ay, kung ganun, kaya mo bang mangako? Rado, kaya mo bang mangako na babalikan mo ako pagdating ng tamang panahon? Ikaw ang gusto kong maging asawa, Rado. At kung gusto mo rin talaga ako, please mangako ka na babalikan mo ako. Kilalang kilala ako ni Luisa, Kuya Bono, na kapag nangako ako, tinutupad ko. Isa ito sa mga katangian kong hanggang ngayon ay maipagmamalaki ko. Nangako ako kay Luisa. Ang sabi ko, magtatapos lang ako ng pag-aaral, Luisa. Magtatrabaho ako. At kapag 26 o 27 na ako, babalik ako dito. Babalikan kita. Pangako ko yan sa'yo. Niyakap ako ni Luisa noon at hinagkan ko naman siya sa mga labi niya. Pareho naming first kiss yun, Kuya Bono, kaya talagang hindi ko yun kailanman makakalimutan. Mahirap din ang buhay sa San Francisco, Agusan del Sur. Pagsasaka din ang hanap buhay ni Lolo pero malawak ang kanilang bukirin. 3 magkakapatid lang sila, Papa. Ang panganay nilang si Tito Samuel ay isang pulis at nakatira sa Bayugan City. Pangalawa ay si Tita Anara na kapitbahay lang ni Lolo. Puro babae ang anak ni Tita Anara. Si Papa ay may asawa na rin at may 2 kapatid na ako sa ama, isang babae at isang lalaki pero maliliit pa sila noon. Naging klaro sa akin ang dahilan kung bakit nila ako kinuha. Para makatulong ako sa bukid nila, kapalit ng pag-aaral ko at sa totoo lang ay wala akong naging reklamo. Sanay ako sa hirap, sanay sa pagod ng katawan ko. Ang maganda lang sa kanila ay hindi sila matipid sa pagkain. Masasarap ang mga kinakain namin pero mga appliances, kahit electric fan ay wala sila. TV, components, wala. Meron lang silang 3 radyo na ginagamit sa pakikinig ng mga AM radio programs, lalo na ng mga balita. May isang pamilya ng Ilocano na tubong Cagayan ang nakatira malapit sa bukid ni Lolo Agi. Hindi ako makapaniwala nung araw na yon na narinig kong nagmura si Manong Istong dahil kinain ng nakawalang kambing ang tanim niyang gulay. O kininayo nga kalding, partsang kayon san? Sigaw niya. Ako noon ay nagpapaligo naman ng kalabaw sa sapang katabi ng taniman nila ng gulay. Noon ay iniwan ko ang kalabaw ko at lumapit ako sa kanya. Ilocano kay gayong Manong. Nakangiting sabi ko at hindi rin siya makapaniwala. Agad sumilay ang ngiti sa labi niya at noon din sandaling yun ay tinawag pa niya mga kapatid niyang lalaki na sina Milong at Padre. Sa harap ng bahay nila ay nakatanaw naman sa amin ang nag-iisang kapatid nilang babae na si Mary Ann. Sa maniwalak at sa hindi, Kuya Bono, sa barangay ni na Lolo Agi ay silang magkakapatid lang ang naging kaibigan ko. Wala akong naging kaaway, pero dahil natali ako sa mga magkakapatid na Ilocano ay hindi ko na ninais pang makipagkaibigan sa iba para lang mahirapan pang mag-adjust sa kanilang salita. Manobo at Cebuano ang mga salita doon, Kuya Bono. May mga natutunan naman akong mga salita pero sa bahay kasi ni Lolo Agi ay nakakatuwaan nila akong kausapin sa Tagalog. Lalo na mga pinsan kong babae para daw masanay na silang magtagalog. May TV sa bahay ni na Tita Anara at ABS-CBN ang pinapanood nila kaya't natututo dun sila. Ilocano ako since birth at hindi ko rin salita ang Tagalog. Alam kong matigas ang punto ko pero akala nila bihasa ako sa pananagalog kaya Tagalog sila kapag kinakausap ako. Hinahayaan ko na lang.
So ang buhay ko noon sa San Francisco, bahay, eskwela, bukid, ganun lang. Kaklase ko sina Padre at Mary Ann, mga nakababatang kapatid ni Kuya Istong. Si Padre ang lagi kong kasama sa school. Pero kapag nag-uusap kami, mahina lang dahil ayaw naming marinig ng iba na iba ang salita namin. Laging nabubuli ang magkapatid na Padre at Mary Ann noon dahil mahirap talaga sila. Nakikita ang kahirapan nila sa mga sinusuot nila, mga luma, sira-sira at lagi lang silang nakatsinelas. Liban lang sa araw ng Lunes na dapat nakasapatos lahat. Maraming pagkakataon na mawawalan na ng kontrol si Padre noon sa sarili niya. Gusto niya nang lumaban sa mga nambubuli sa kanya pero pinipigilan ko lang. Hindi na kasi siya takot sa anumang kahihinatnan kapag nanlaban siya. Pero ang sabi ko sa kanya, marigrigat na ilang araw din, Padre. Paayampay ka dito, parikot ni naganak mo. Sa Tagalog ay, mga mahihirap na nga tayo, Padre. Bibigyan mo po ba ng problema ang mga magulang mo? Mas matanda si Padre ng mahigit 1 taon sa akin, Kuya Bono. Si Mary Ann talaga ang ka-age ko at dahil naging sobrang malapit nga ako sa kanila ay hindi maiwasan ni Mary Ann ang makaramdam ng pag-ibig para sa akin. Third year college na ako noon sa kursong BS in Agriculture, major in Horticulture sa ASCAT or Agusan del Sur State College of Arts in Agriculture. Nasa bayan yun ng Bunawan, kulang 1 oras na biyahe sa motor ang layo mula sa barangay ng Lolo Agi ko, sa bayan naman ng San Francisco. 4th year high school pa ako nang bilhan niya ako ng second hand na motor na siya ko nang naging service. Noong 4th year high school ako, lagi kong kaangkas si Padre. Noon kasi ay naghinto na ng pag-aaral si Mary Ann at nagtrabaho na lang sa isang grocery store sa bayan. Kaya lang, hindi na rin nag-college si Padre. Kumuha na rin siya ng sarili niyang porsyentuhan na bukid at nung may maligaw na dalaga galing ng Davao, nagbakasyon lang doon ay niligawan niya at kalaunan na inasawa sa edad lang na 17. Ako naman noon kahit pansin ko na may gusto sa akin si Mary Ann ay hindi ko siya niligawan. Kumapit ako sa pangako ko kay Luisa kahit na nakadalawang sulat na ako sa kanya noon ay wala pa rin siyang sinagot ni isa. Kay Mario ako sumulat nung high school pa ako pero 7 buwan bago nagawang subalitan ni Mario ang sulat ko at sa kanya ay nalaman kong lumipat na sa bayan ng Bacara ang pamilya ni Luisa. At wala nang balita si Mario tungkol kay Luisa. Naisip ko, nasa Ilocos pa rin naman si Luisa at maliit lang ang Bacara kaya madali ko lang siyang mahahanap kung gusto ko. Basta hindi ko binali ang pangako ko. Nagtiis akong huwag mahumaling sa ibang babae. Nag-focus ako sa pag-aaral ko, sa trabaho ko sa bukid ng lolo ko, hanggang sa wakas ay nakapagtapos na ako, Kuya Bono, ng kolehiyo. Nahirapan ako makapag-apply ng trabaho sa Agusan, Kuya Bono. Ayaw naman ni Lolo na kung anong trabaho lang ang papasukan ko at walang kinalaman sa tinapos ko kaya ginamit ko na lang ang pinag-aralan ko sa bukid niya. Noon, liban sa palay ay sinubukan din naming magtanim ng mga gulay. 2 taon din akong nanatili pa doon matapos akong magtapos ng pag-aaral ko.
Nang bigla na lang maging magulo ang pagsasama ni na Papa at Tita Rima, at pati ako'y napagbubuntanan na ng galit ni Papa. Kapag ganong pinag-iinitan ako ni Papa, lalo na kapag nakakainom siya, ay nagagalit sa kanya si Lolo. Wala naman kasi akong ginagawa, Kuya Bono, naroon lang ako, pero bakit nadadamay ako sa away nila ni Tita Rima? Hanggang sa isang gabi nga ay kinausap ako ni Lolo Agi. Panahon na siguro para umalis ka dito, Rado. Mukhang hindi ka naman aasenso kung nandito ka lang. Sayang lang ang pinag-aralan mo. Ito ang idinahilan ni Lolo, pero alam kong gusto lang niya akong ilayo kay Papa. Bumabalik na raw kasi ang dating ugali ni Papa. Noong makilala ni Papa si Mama, layas daw siya noon. Napadpad sa Maynila kung saan niya nakilala si Mama. Naghirap lang sila nung malustay na nila ni Mama ang pera ng dating asawa ni Mama, si Tata Larry. Naghirap na si Papa kaya bumalik sa tatay niya, kay Lolo Agi. Bago ako umalis ng Agusan ay nagpaalam ako kina Kuya Istong at noon naman nagtapat sa akin si Mary Ann. Masakit man sa akin na biguin siya dahil mabuting babae si Mary Ann, masipag at mabait pa, pero wala talaga akong maramdamang espesyal para sa kanya, at isa pa ay may pangako akong kailangang panindigan kay Luisa. Magtu-22 pa lang ako noon, Kuya Bono, at sa halip na bumalik sa Ilocos kung saan alam kong mahihirapan lang din akong i-apply ang tinapos kong kurso, ay nagpunta na lang ako kina Padre sa Davao. Doon na sila noon nakatira at saglit akong nanuluyan sa kanila habang ako ay naghahanap ng trabaho sa Davao. Isang local placement agency ang napasok ko, pero ang inalok sa akin ay trabaho dito sa Japan bilang farmer. Kinailangan kong bumalik noon sa Agusan del Sur upang manghingi pa ng karagdagang tulong mula kay Lolo Agi. Kasi ang agency talaga ay sa Maynila. Doon din isinagawa ang training at schooling pa ng Nihongo, pero garantisado nilang makakaalis ako, at ito nga, Kuya Bono, ay nangyari noong July 23, 2017 na siyang petsa ng pag-flight ko papunta dito sa Chiba, Japan. Tatlo kaming magkakasabay na nag-flight noon, Kuya Bono. Sina Junice at Raymond na parehong taga Laguna ang mga kasama ko. Pero dito ay nadat na namin si Kuya Charlie na Ilocano din mula sa bayan ng Baler, Aurora. Mabait si Kuya Charlie. Magaling siyang kumanta at maggitara, at sinamantala ko yun. Bumili din ako ng gitara at nagpaturo ako sa kanya. Naalala ko kasi ang pangarap ni Luisa, kung natatandaan nyo, nasabi niya na gusto rin niyang maranasan ng kantahan ko siya sa ilalim ng puno ng nara, kagaya ng kung paano kinakantahan noon ni Kuya Michael ang ate niyang si Ate Linda. Hindi ako singer, Kuya Bono, at hindi kagandahan ang boses ko, pero natuto akong maggitara. Una kong sinanay ang kantang Right Here Waiting ni Richard Marx na siya kong gustong kantahin kay Luisa kapag nakauwi na ako ng Ilocos pagkatapos ng una kong kontrata. Nagka-cellphone lang ako, Kuya Bono, nung nagtitraining na ako sa Maynila, pero basic phone lang yon. Nagkaroon lang ako ng smartphone nung 3 buwan na ako dito sa Chiba. At noon na rin ako nahawa sa pag-Facebook ng mga kasamahan kong Pinoy farmers dito. Nag-upload din ako noon ng mga pictures ko habang nasa strawberry farm ako, nagdidilig, nag-aalaga ng mga strawberry. Nahanap ko si Luisa sa wakas sa Facebook. Nasa Lawag City siya noon ayon sa profile niya at nagtatrabaho sa isang ahensya ng gobyerno. Lalo siyang gumanda, Kuya Bono. Sa mga litrato niya ay lagi siyang nakaayos, naka-makeup at nakadamit ng maganda. Nag-message din ako sa kanya pero hindi pa niya na-confirm noon ang friend request ko, kaya baka hindi niya nabasa ang message ko.
Isa pa Kuya Bono ay may ugali talaga si Luisa na hindi siya mahilig makipag-usap sa mga hindi niya kilala. Kaya siguro wala pang 100 ang Facebook friends niya noon. Itinoon ko na lang noon ang aking atensyon sa trabaho at pagtulong sa mga taong tumulong sa akin noon, lalo na sina Lolo Agi at Uncle Marshall ko sa Ilocos. Nagpatayo ako ng bahay sa Marcos Kuya Bono sa pamamagitan ni Uncle Marshall noong matapos na naming maipagawa ang bahay nila. Gusto ko kasi na pagbakasyon ko after my first contract ay sa Ilocos ako uuwi. Nangyari ito Kuya Bono noong February 2020. Walang kasing sarap sa pakiramdam Kuya Bono ang makabalik sa lugar kung saan ako isinilang at lumaki matapos ng napakaraming taong pagkakalayo. Naghanda kami noon. Nagkatay ng 4 na baboy at 55 na manok para sa mga kabarangay namin. At hindi ko inaasahan Kuya Bono na sa handaan na yon ay makikita ko ang babaeng siyang asawa ko na ngayon. Noong unang araw ko sa Marcos Kuya Bono ay kaagad kong inayos si Mario na noon ay binata pa na samahan akong puntahan namin si Luisa sa Lawag. Sinamahan naman niya ako pero that day ay hindi daw pumasok si Luisa sa office nila dahil anniversary nila ng boyfriend niya. Para kaming sinabuyan ni Mario noon ng malamig na tubig sa masayang balita ng office mate niya. Hindi daw alam ni Mario na may boyfriend na si Luisa kasi noong nakaraang taon daw ay nagkita sila sa kasal at saglit na nagkwentuhan pero wala naman daw boyfriend pa noon si Luisa. Ibinigay sa amin ng office mate niya ang cellphone number ni Luisa. Gamit ang cellphone ko ay tinawagan namin siya pero si Mario ang pinakiusap ko. Tinanggap naman ni Luisa ang tawag ko pero saglit lang itong nakipag-usap kay Mario dahil busy daw sila ng boyfriend niya sa pagluluto sa beach. Masakit yon para sa akin Kuya Bono pero okay lang ako kasi hindi naman ako ang sumira sa pangako. Ni hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Mario na sabihin kay Luisa na dumating na ako. Dumating ako para tuparin ang pangako ko. Bumalik na lang kami noon kaagad sa Marcos at noon na kami naghanap ng mabibiling baboy na kakatayin kinabukasan. Kaagad ay naituro kami sa kabilang barangay na may piggery at doon na kami bumili. Kinabukasan akala mo may ikakasal sa harap ng bahay ko dahil may damara pa. Isasabay na rin kasi noon ang pa-blessing sa bahay na pinatayo namin ng Uncle Marshall at welcome party ko nga. Kinagabihan ay nagkatay na sila ng mga baboy at manok. Kinabukasan 10:00 ay dumating na ang pare na magbibless ng aking simpleng bahay. Then 11:00 ay nagsimula na ang kainan at bigla akong hinila ni Mario at sinabing may espesyal daw akong bisita. Kaagad sumikdo ang dibdib ko dahil si Luisa kaagad ang pumasok sa isipan ko pero ang nakita kong babae sa gate ay maputi, maganda, napakaganda, kahit nakaputing blouse at maong na pantalon lang siya.
Ako ang tunay na nasorpresa dahil ang babaeng yon ay si Azalea. Ang babaeng una kong hinangaan at inibig ng palihim. Nung araw na yun, Kuya Bono, taranta ako at hindi ko talaga alam kung paano siya aasikasuhin. Napansin niyang tense na tense ako at bigla niyang hinawakan ng braso ko at ang sabi, "Hala, Payrado, tense na tense kami. Relax ka lang, kadi." Nakatawang sabi niya habang may hawak na plato sa isang kamay niya. Kaharap pa namin noon sina Uncle Marshall at mga pinsan kong dalaga. Napakamot ulo na lang ako noon at pakiramdam ko na mula talaga ang mukha ko nung sabihin niyang, "Alam ko na rin, Rado, na crush mo ako noon. Pero hindi ko sure kung totoo. Totoo ba?" Hindi pa ako kaagad nakasagot. Si Mario pa ang sumagot. "Ay kapudno, Alea. Syakti makaamono kasano ka nga inararapap ni Rado idi. Si kapay kit dito paraslab na." Sa Tagalog, Kuya Bono, ay, "Naku, totoo yan, Leia. Ako ang nakakaalam kung paano ka pinapangarap ni Rado noon. Ikaw pa nga ang first love niya eh." Ang sabi naman ni Leia, habang noon ay kumukuha ng sinamit na baboy ay, "Noon lang ba, Rado? Single pa ako." Sabi niya sabay tawa. Haltang vibes na vibes sila ng mga pinsan kong dalaga. Single din ako. At willing na mag-asawa." Sa wakas ay naisagot ko. Nag-appear sina Azalea at pinsan kong si Noemi. Biro-biroan lang yun noon, Kuya Bono, pero makaraan ng 3 gabi ay sinadya ko siya sa bahay ng lolo at lola niya kung saan siya noon nagbabakasyon dahil OFW din siya. Office girl siya sa Dubai. Formal akong umakyat ng ligaw at gaya ng inaasahan ko, Kuya Bono, ay maayos akong tinanggap at hinarap ng lolo at lola niya. Pero na kay Azalea daw ang pagpapasya. Tapos sumabog na ang pandemic nung sumunod na buwan at pareho kaming hindi nakabalik kaagad sa mga bansang pinagtatrabahuan namin. Sinagot ako ni Azalea, Kuya Bono, sa video call lang kasi lockdown na noon. Pero nung umukay na ang sitwasyon ay nagpakasal na kami. Simpleng kasal lang at pagkatapos noon ay inuwi ko na siya sa bahay namin. March 2021 ako nakabalik dito sa Japan, Kuya Bono. September 2021, isinilang ni Mrs. ang unang baby namin, isang napakagandang baby girl. Hindi ko na siya pinabalik sa Dubai, Kuya Bono. April 2023 ay nakapagbakasyon ulit ako ng 2 buwan. Noon ay pinakasal ko naman si Mario sa kanyang matagal ng kasintahang si Gina Lynn. Then bumalik na naman ako dito noong July 2023. Tamang ipon-ipon lang muna, Kuya Bono, dahil may pangarap akong hanap buhay dyan sa Pilipinas. Nakabili na rin kami ng 4 na hektaryang agricultural land na pinapaasikaso ko ngayon sa matalik kong kaibigang si Mario. Sa totoo lang, nakakadama na ako ng pagkainip ngayon kasi namimiss ko talaga ang asawa at anak ko. Uwing-uwi na ako, Kuya Bono, pero walang choice kundi habaan pa ang pagtitiis. Si Luisa ay may asawa na rin. Hindi sinasadyang makasalubong namin sila ng mister niya sa harap ng simbahan noong 2023 na nagbakasyon ako. Nagulat nga ako dahil hindi naman talaga namin sila napansin pero sinambit niya ng buong lakas ang first name ko. "Oy, Conrado!" Napalingon kami ni Azalea pero kasunod nun ay nagtsikahan na sila at kami naman ng mister niya ang saglit na nagkwentuhan kahit na medyo awkward sa akin noon ang ganong sitwasyon. Isa sa mga libangan namin dito ang makinig sa mga kwentong binabasa mo, Kuya Bono. At hindi lang ako ang nagpasyang magpadala din ng kwento kundi maging si Kuya Charlie. At umaasa kami, Kuya Bono, na sana mabasa mo rin ang mga kwento namin. Gumagalang at nagpapasalamat, Rado.
Kahugot na Rado, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong napakagandang kwento. Inspirational in such a way na isinabuhay mo talaga. As in, in-apply mo sa practical na buhay ang mga natutunan mo sa iyong uncle, sa iyong lola, at sa iyong lolo Agi. Kaya naman, hindi masyadong napansin yung mga paghihirap mo sa buhay. You are not challenged by fate o yung mga pagsubok ba. Kasi isa sa mga natutunan mo sa uncle mo ay yung pagiging masipag at hindi mareklamo sa mahirap na buhay. Kaya wala nga kami narinig na reklamo sa'yo na or any part sa kwento mo na hirap na ako, gusto ko nang umalis, gusto nang sumuko. Wala kang ganon kasi you were emulated being young or at your young age na ganito ang buhay. Di ba? And that is the reason why you are blessed. And I do hope na grateful ka rin sa mga blessings na natatanggap mo. I salute you for giving back o pagbabayad sa mga utang na loob mo. And siguro para makumpleto lang, suggestion ko lang naman, hindi sa nakikialam ako sa'yo, what if mag-reach out ka rin sa mama mo? Kasi sa totoo lang, sa kanya ang simula ng lahat ng meron ka ngayon. Hindi ko na kailangang i-detalye pa ang gusto kong sabihin sa'yo. Pero sana ay wala kang sama ng loob sa mga magulang mo. Although wala akong napansin na may nabanggit ka kasi lalaki ka. Hindi kagaya ng mga letter senders nating babae na lahat ng hinanakit nila ay binabahagi nila sa sulat nila. And you're man enough at napansin ko na as much as possible ay ayaw mong makasakit ng damdamin ng mga taong involved sa iyong kwento. You really are man enough na dapat ikarangal ng asawa mo. And I think si Azalea talaga ay nakita ka na, napansin ka na noon pa. Hindi ka lang kasi nag-try. Okay? Pero at young age kasi nakikita na natin yung magiging ugali ng isang tao hindi ba? And sa tingin ko na-appreciate ka na noon palang ni Azalea. At yung ginawa niyang pagpunta sa handahan sa inyo ay napaka-brave na gawain ng isang dalaga, hindi ba? Although friends niya pala yung mga pinsan mong babae. That's why siguro nagpunta siya. And of course, syempre para ma-meet ka, makita ka. Kasi naniniwala ako na nagkaroon ka noon pa ng part sa puso niya. Hindi nabanggit ng kahugot natin si Rado yung totoong reason doon sa kung bakit hindi sila nagkatuluyan ni Luisa. At alam ko kasi, na-share niya sa akin, kaya sinasadya niya nga, huwag nang makasagasa ng damdamin ng iba. Kaya, okay, huwag na nating sabihin. Pero gusto kong sabihin Rado, pasensya ka na kasi marami tayong marites na kahugot Sabihin ko na, ginudge ni Luisa si Rado doon sa mga pictures niya sa strawberry farm na magsasaka lang siya. Hindi niya alam na sa Japan yun. Ang alam niya siguro nasa Baguio lang, nagsasaka strawberry farm. Yun lang naman ang nasabi sa akin ni Rado. At Rado, pasensya ka na ha. Ayoko mabitin yung mga kahugot natin So again, Rado, maraming salamat. God bless you more. At sa ating mga shoutout, sa Facebook muna tayo. Ligutan Sirtak Yanar 8 Circ. Pa-shoutout ko po listening from Hong Kong po. Maraming salamat. Ligutan. Ito naman ay Japanese yata or Korean. Sabi niya, pa-shout out Ken Amin, dagitipadak nga adik sa pakikinig si Ate Joy at Ate Ching, asawa kong si Nick Gael at anak kong si Aikel Melwin from Bagao, listening here in Hong Kong. Maraming salamat, Melwin pala. Ray Rivera dagdag, pa-shout kay Bono from Santiago City, lagi kaming nakikinig sa'yo. Maraming salamat, Ray. Ito naman Arabic. Pa-shout ko po, thankful so much. Pasensya ka na hindi ko mabasa yung Arabic. Pagbangalan kasi ay walang translation. Rahima Sanday Budi, syukran. And dada pa-shout ko po sa aking bestie na si Maria Baure na nasa Switzerland. Mag-ingat siya palagi at miss ko na siya.
Chofilo Jr. Directo Olpindo, shoutout sa asawa ko, Charito Olpindo. Mendoza Patrick, pa-shoutout idol, driver ng JNT. Uy! Kenji El Vicente Pascua Duca, pa-shoutout ko Bono, I've listened mo since elementary days pa ako. Si Kenji Kahugot ay meron na siyang pinadalang kwento. Kaya lang ay bata pa kasi ito, ha? Bata pa si Kenji. Hindi pa nga siya tapos ng college, pero gusto niya nang mag-share sa atin ng kanyang kwento. Pakisama nyo nga doon sa comment nyo kung gusto nyong marinig yung kwento ng isang bata pa na si Kenji. And kapag bata pa ay wala pang masyadong pagsubok, hindi ba? Baka mabitin lang kayo. Yun ang iniisip ko. Kasi as much as possible, ayokong naglalaan kayo ng kahit na 30 minutes lang sa ating programa and then at the end of the story ay bitin kayo. Ayokong maranasan nyo yun mga kahugot. Kaya in-explain ko kay Che Kenji na baka, baka mabitin lang yung mga kahugot natin, kaabang natin sa kwento mo. And I do hope na naiintindihan naman ni Kenji. Pero if you say, mga kahugot, sa comment nyo na sige, basahin natin yung kwento ni Kenji, baka basahin natin. Ebet Tesoro, pa-shout ko yung bono sa work ko dito sa IGH Dietary Department. Emeline Edica Viloria, pa-shout ko yung bono, was listening here sa bagong kwento. Emeline, maraming salamat. Ang labo ng mata ko. Napapalaki ba to? Mark John Baroga, God bless ko yung bono, pa-shout ako from Isabela. Rosie, shout out to you. Ann Ignacio, nakikiramay kami sa pagpanaw ng iyong ina. Ann Ignacio, condolence. And Anne-Marie, hello Kuya Bono, I've listener here in KSA. Pa-shout po sa pamilya ko sa Igig, Cagayan. Mag-iingat po palagi lalo na sa bagyo. Well, umalis naman na po pero malaki na rin ang tubig sa Cagayan River. It's like how many days ago? Emily Ardagon, pa-shout Kuya Bono sa mga anak ko sa Negros Occidental na si Maynard and Sofia Grace Pedronio, Malakay, Emily. Season Colombano Mayet, pa-shout Kuya Bono si Jessa May, nakatulad kong adik makinig sa news story uploaded from Lasam, Cagayan. Adele GHON, hello Kuya Bono, pa-shoutout po sa ate ko na maganda, Janine Farinas Olipas, na lagi ding nakaabang sa stories mo, always listening from Gimban, Nueva Ecija. Salamat Adele. Lilibet Balinsat Sabado says, pa-shoutout Kuya Bono sa asawa ko na si Jojo at Balinsat and Sabado family, always nakaabang sa mga bagong kwento sa lahat ng channel mo. Thanks a lot, Lilibet. J. Aranda, pa-shoutout dito sa Mindanao. Ingat po kayo lagi. Ganon din sa inyo, JR, dyan sa Mindanao. Rubilin si Baluka Turingan, pa-shoutout Kuya Bono. Gusto ko pong makinig sa inyo since high school. Gusto ko makinig sa inyo since high school. Rubilin, maraming salamat sa iyo. Enile Nave, hello Kuya Bono, kumusta po kayo? Sana walang gaanang pinsala sa lugar nyo dahil sa bagyo. Shoutout po abangers lagi here in Taiwan. Wala naman yata. Dito sa aming barangay ay wala naman. Adelaida Dazo Remo, pa-shoutout Kuya Bono. Pabati naman po, birthday ko po bukas, October 27. Is this today? O nga, happy birthday to you. Happy birthday to you. Adelaida Dazo Remo, happy birthday to you. Proud 46 years old. Salamat po Kuya Bono. God bless. Bata ka pa. Seview, bakit di ma-download na story video sa YT Kuya? Meron kasing copyright. Yung dalawang kwento, yung isang kwento sa Kahugot TV at saka isang kwento dito ay may copyright claim. Kahit na yung mga music na ginamit natin ay walang royalty, nagkakaroon ng copyright claim kaya hindi ma-download. And Moises de la Cruz says, pa-shout Kuya Bono mula sa South Korea kay Ma'am Ella Reyes Corcuera. Shout out to you from Moises. J. Paul Andres, pa-shout Kuya Bono. It's me, Paul Andres from Angadanan, Isabela. J. Paul Andres, shout out to you. Jinky Laps, shout out Kuya Bono. Listener mo? Listener niyo po with heart. Zoyong, pa-shout Kuya Bono sa pinsan ko na si Jari Gea sa anak niya. Gresel Dagman
Caspilian listening here in Malaysia. Thanks a lot, Zoyong. At sabi naman ni Tyron G, shoutout naman Kuya Bono from Nueva Vizcaya. Lagi nakikinig sa inyo. God bless din sa iyo, Tyron G. Iyang, hello Kuya Bono. Lagi akong nakaantabay sa mga news stories mo. Pasyaron naman ading ko nga ni Princess May Lamina nga daita Taguig City, Metro Manila. Bellyboy Jaus Gabugan Antonio, shoutout Kuya Bono sa bangers here in Nueva Vizcaya, and thanks po sa mga upload news story dahil ito ang mga stress relievers ko. From Bellyboy Jaus Gabugan Antonio. Mary Kinom nga pinarto pa shoutout Kuya Bono from Malig Isabela, soon to be my kwento. Abangan namin yan. And Mark Jan Alejandro, pasyahan ko yung bonus, silent listener here in Pasay. From Angadana Isabela, nadingig ko aming istoryam, iti aming channel mo. Habang agum obra, more power to you, good health and God bless. Salamat Kuya Bono. Salamat din Mark Jan Alejandro. Anya ti obra, bagta makadingig ka kabsatan niya. Ed Minato Sanju, pasyahan ko yung silent listener here in South Cotabato. Shoutout gayam kini bakit kong ay ayatek ni Jocelyn Potpot, Reginaldo Florentino, nga arjay Qatar tata. Solid listener mo suna Kuya Bono. Noki Kulit here. Thank you. Si Jeric naman, pasyahan ko yung Bono. Salamat din. God bless you always. Heron Angelito, pasyahan ko yung Bono, and thank you. And Edison Mirasol, panghuli na ito makahugot, nakarami na tayo ha. Pasensya na mga hindi mababasa kasi masyado nang mahaba. Pasyahan ko yung Bono, I will listener here from Barangay Casalan, San Mariano, Isabela. Pasyahan po mga adik na sa mga kwento mo like Laika Jane Kabakungan, Zaldi Kabangungan, and God bless po. Sunshine Kabakungan, Baligod. Maraming salamat. At yan naman na mga kahugot sa lahat mga naumantabay at naglaan muli ng oras sa ating programa. Maraming salamat lalo na sa iyo, kahugot na Conrado or Rado. Maraming salamat sa iyo. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.